Okay, hi, this is Tantan from Pokemon Philippines. At nandito ako para maturuan kayo ng mga basics pagdating sa GIMP image editing program. Ayan. So, ito yung first part ng ating lesson. Medyo sa basics muna tayo. Um, Bukod sa GIMP, pwede nyo rin gamitin yung paint.net. Ayan. Pares lang naman siya sa Photoshop tsaka sa GIMP. Um, Pagtapos niyo i-download, kalikutin nyo rin. Ayan. Click na for free download. Ang pinagkaiba lang naman niya ay ang paint.net tsaka ang GIMP ay free. Wala na siyang trial or what, or kailangan nyo pa mag-register, wala na yon. Sa Photoshop naman, kailangan nyo pa siyang bilhin. So, kung first timer rin kayo, pwede nyo munang gamitin yung GIMP tsaka yung paint.net. So, eto, kapag ita-download nyo yung GIMP, dito lang kayo sa www.gimp.org, then download. Pagtapos nyo i-download, install. So, ito na yan. Sa user interface ng GIMP, simple rin naman siya. Merong toolbox, meron din sa layers, sa path, channels, tsaka yung sa workspace nyo. Ayan. Parehas lang naman sa Photoshop. Meron ding toolbox, yung workspace, at sa mga layers, sa mga boxes, yung mga windows, mga dockable dialogues, or what. Dito muna tayo. Kapag mag-scan kayo ng image or ng sketch ninyo, make it sure na malinis at wala namang gaanong dumi para hindi gaanong hassle sa paggagawa sa pagkukulay or sa pag-enhance ng image. Ayan. Nasa line art dapat kapag mag-scan kayo, naka-line art ang settings. Basta kung marunong kayo magkalikot ng scanner, naka-line art siya. Or sabihin nyo sa mga kuya nyo or ate nyo, sa mga marunong, naka-line art. Ayan. Kasi ang kinagandahan sa line art, maseseparate yung sabihin natin, yung white, magiging pure white siya, tsaka yung pure black. Madali nyo may separate yung kulay ng black ng drawing ninyo. Madali nyo i-separate yung drawing ninyo sa white image or yung background. So kapag kukulay nyo na siya sa GIMP, hindi na matatakpan yung sketches ninyo, hindi kayo mahirapang magkulay. So ayun, dito na tayo. Iloload nyo yung image, file, then open, or ayan, open or new, ganon. Open, syempre. Open yung image, desktop, ayun. Or click and drag para mas madali. Maglo-load siya, ayan. Ito na nga siya. Halimbawa, ito na yung drawing ninyo, na-scan ninyo. Siguro din yung naka transform siya to or mode, yung yung mode niya sa red, green, and blue. Kasi pag naka-grayscale lang, hindi magde-default sa color. Kasi tingnan nyo, pag isa-separate natin yung kulay, yung color, to transparent, hindi natin siya masiseparate. So, ang gagawin natin ay mode RGB. Ayan, pwede niya siyang red, green, and blue or kahit anong kulay na siya. Kapag i-separate na natin yung drawing tsaka yung drawing tsaka yung ano bang tawag diyan, yung puti. Ito siya, color to alpha. Colors, then color to alpha. Kaya ginagawa natin to kasi pag kukulayan niyo siya, halimbawa, ayan, yung jacket niya ay green. Yan, dark green. Mahihirapan kayo sa pagkulay kasi tingnan nyo. Saan na ba yung brush? Ayan. Mahihirapan kayo sa pagkulay. Ang mangyayari dyan, ganito. Kapag kukulayan nyo siya,
oops, mangyayari dyan, matatakpan rin pati yung drawing nyo. Diba? So, ayan nga. Balik ulit tayo. I-extract natin yung kulay, colors, color to alpha, from white to alpha. Syempre, white yung background mo. Ang mangyayari dyan, magiging transparent siya. Load, ayan siya. Ito na yung drawing ninyo. Ito yung layer, drawing na lang matitira. Syempre, gagawa kayo ng panibagong layer, white, then okay. Ilipat nyo yung layer sa ilalim. Ayan na siya. Hiwalay na yung puti, tsaka yung drawing ninyo. Kapag kukulayin nyo na siya, hindi na madadamay yung drawing ninyo. So, ayun. Ayan. Oops. Ayan. Kapag ikukulayin nyo na siya, hindi na siya pwede nyo na lang siya burahin. Halimbawa, kapag kukulayin nyo, ayan. So, paano ba to? Buburahin nyo siya. Hindi na madadamay yung drawing ninyo mismo, yung sketch ninyo. Ganyan. Ayun. So, hanggang dito muna tayo sa first part ng ng tutorial. Sana medyo may nakuha kayong or may natutunan sa aking pinagagawa na siguro sa next part ay kung paano na natin kulayan siya. Kung paano na natin siya kulayan, tsaka mas mapapadali kung paano padaliin yung pagkulay natin. Medyo mahirap nga rin kasi mouse ang gamit natin compare sa tablet, medyo madali. Yun, sa mga gawa ko, lahat naman ay puro mouse or sa mouse, syempre sa mouse talaga ako nakadepende since wala naman akong wala naman akong tablet. Syempre, bago mag-tablet, masanay muna kayo kung paano gumamit ng isang image editing program. So, ito ulit si Tantan. Sana may natutunan kayo. And that's all. Salamat.